Hello, kamusta tayong lahat? I worship the Almighty Father, for He is worthy to be praised and adored. I exalt His name on high, the name of Yahweh, our Creator, our Almighty Father. And I thank my Father for His blessings every day, for the forgiveness of our iniquities. And I also am grateful to my Savior, Redeemer, Jesus Christ, because He gave His life on the cross for the forgiveness of our transgressions. We are now called sons and daughters of the Almighty Father because of Jesus Christ's sacrifice on the cross. The precious blood of Jesus is priceless, and it will never lose its power. Jesus Christ is our high priest. He's the only mediator to our Almighty God, no one else but Jesus. He is the coming King, and He will judge the people at the last days. And after that, we will receive our reward, our inheritance as children of the Almighty Father. And I also thank the Holy Spirit for their guidance, for always reminding us of the goodness of our Father, the teachings of Jesus Christ, to follow Jesus, to follow His ways, because He's the way, the truth, and the life. Our Savior, Jesus Christ, we must believe in His name, in His power, for our Father sent Him to us. We will never be saved if we don't believe in Jesus Christ, because it's written in the Bible, and that's what our Father said. This is my Son, listen to Him. That's what our Father said, and it's written in the Bible. So last time we checked on the genealogy of Jesus from the Almighty Father down to Adam. After ni Adam, sino? Si Seth, and then si Enosh, Canaan, Mahalalel, si Jared, si Enoch, na kinuha ni Almighty Father. Hindi namatay, si Enoch, si Lamech, and then si Noah. And from Noah, na-wipe out lahat ang mga tao sa mundo. Ang natira lang ay si Noah and his 3 sons and daughters-in-law and wife ni Noah. So sa kanila tayo galing, kay Noah tayo galing. Wala nang lineage si Cain. At yung iba pang mga anak ni Adam, wipe out lahat. So sinawa yung wife niya, no? Ibig sabihin, related din sa kanya, yung kanyang wife. Dahil konti lang ang tao noon. So yung mga giants or the Nephilim, they died. Pero may lahing Nephilim yung napangasawa ni Noah, and then yung iba pang mga asawa ng iba pang asawa ng anak ni Noah, may lahing Nephilim. Kaya lumabas sa lineage yung mga giants sa Philistine.
Kaya nga, may mga tao na matatangkad, no? At iba-iba ang ating tatlong colors tayo. White, yellow, and black. Yun ang kulay ng skin ng mga tao ngayon. Doon naglalaro sa white, sa yellow, sa black. Sometimes dahil sa nagkahalo-halo na ang ating lahi, meron ng yellow, black, ganon. may brown na, okay, at saka yellow, white, na iba na yung color ng mga tao ngayon. Naghalo-halo, nagmix-mix na. And then, from Noah, si Jesus galing kay Shem, no? Kasi, siya yung sa kanya galing yung word na Shem or Semitic or Shemites, si Shem. And then, ang anak ni Shem, si Arphaxad, si Shelah, si Eber, si Peleg, si Reu, si Serug, si Nahor. And then, sa Padam Aram na sila, no? Dahil malapit lang yung Mount Ararat. Yung Padam Aram, dito galing si Abram, who became Abraham. So, ang ulitin natin ang wife ni Abraham, half-sister niya. Si Isaac, ang napangasawa niya, yung kamag-anak, no, ng kamag-anak ni Sarah. Yung napangasawa naman ni Jacob ay yung kamag-anak din niya na anak ni uncle niya si Laban, okay? Uncle niya si Laban. Uncle ba or lolo, no? Kasi si Sarah, ang kapatid niya ay si Laban. Ngayon, may anak si Laban, yun ang naging asawa ni Isaac. So, pinsan. And then, si Isaac, pinadala niya si Jacob dun kay Laban din. Dahil nagkaaway sila ni Esau para makatakas siya. Dahil kamag-anak ni Rebecca, si Laban. Sa mga second cousin, parang ganon. Second cousin niya si Leah at saka si Rachel. Pero yung si Bilhah at saka si Zilpah, servant sila, di ba? Or assistant ni tig-isa sila assistant si Leah at saka si Rachel. So, pero nanggaling si Jesus or from David to Jesus, nanggaling kay Judah na anak kay Leah. Bakit si Leah ang pinili ni Almighty Father din? Si Rachel, ang kasalanan niya, idolatry. Nabanggit sa Bible. Pero si Leah walang binanggit na sa kanya na siya ay merong teraphim, no? Ang tawag sa Bible kasi teraphim or idol. Walang ganong binanggit tungkol kay Leah. And then, si Judah, meron siyang anak, si si Onan, tsaka si Shelah, pero hindi sa kanila galing yung lineage ni Jesus, kundi kay Perez, na anak ni Judah sa kanyang daughter-in-law. Kasi yung kinsman, redeemer, or yung law dati na pag hindi nabigyan ng anak, yung namatay na lalaki, hindi niya nabigyan ng anak yung asawa niya babae, pero namatay na lalaki, yung babae yung magiging asawa niya or aanakan siya ng susunod na anak na lalaki or kapatid ng kanyang asawa. So, yun ang law noon. So, si Onan, hindi siya nabigyan ng anak. Ngayon, iniintay niya si Shelah na mag-matured kasi bata pa si Shelah noon, pero hindi binigay kay Tamar. So, anong ginawa ng Tamar? Nagpanggap siya ng isang harlot or prostitute sa isang lugar, no? Ano ang version? Babasa to sa Genesis chapter
38. Na nabuntis ni Judah si Tamar. Hindi naman sinasadya ni Judah. Nagaantay si Tamar na ibigay sa kanya si Shelah. Pero hindi binigay. So, nagpunta sa isang lugar si Tamar na open space na sa papunta sa Timna. Kasi si Shelah, third son of Judah, hindi sa kanya ibinigay. Matured na si Shelah, pwede nang maging tatay. Pero hindi binigay kay Tamar. Kaya ang ginawa ni Tamar, hinubad niya yung kanyang widow's garment. Nagpunta siya sa isang open place. At akala ni Judah siya ay nagbebenta ng sarili niya. Kasi hindi alam ni Judah, for he did not know that she was his daughter-in-law. So, babayaran dapat ni Judah si Tamar. Pero ang ginawa ni Tamar, ibigay mo na lang sa akin as a proof or deposit. Bigyan mo na lang ako ng deposit para katunayan na babayaran mo ko dahil tatabihan mo ko. Para bigyan mo ko ng deposit, nakalagay dito sa Genesis chapter 38 verse 16. And then he turned to her by the way and said, "Please let me come in to you," for he did not know that she was his daughter-in-law. Akala harlot. Nakatakip kasi ang mukha ni Tamar. So she said, "What will you give me that you may come in to me?" And he said, "I will send you a young goat from the flock." So she said, "Will you give me a pledge till you send it?" Yun yung kabayaran, young goat from the flock. Pero wala pa siyang dadalang young goat. So may deposit pa ba? Bigyan mo na ako ng pledge or deposit. Then he said, "What pledge shall I give you?" "Your signet and cord and your staff that is in your hand." Yung signet, yung pantatak yun, yung katibayan na siya ay siya si Judah. Parang stamp, signet and cord. At saka yung staff that is in your hand. Then he gave them to her and went into her and she conceived by him. So nagtabi sila, hindi alam ni Judah kasi nakatakip ang mukha ni Tamar. So she arose and went away and laid aside her veil and put on the garments of her widowhood. So kung yung gusto nyo basahin, mama gusto mo basahin, Genesis chapter 38. And Judah sent the young goat by the hand of his friend, the Adullamite, to receive his pledge from the woman's hand. Dahil sa deposit, hindi pa nabibigay sa kanyang young goat, so deposit lang muna binigay niya. Ngayon, ipapadala na niya yung young goat, kukunin niya yung kanyang deposit na yung signet ring, yung signet tsaka yung cord. Pero hindi mahanap. Asa na yung harlot dito or yung prostitute na nasa gilid ng road or by the roadside? Asa na? Sabi ng mga tao, wala namang harlot na nakatambay dito. So noon pa lang, may mga babae nang tumatambay sa gilid para magbenta ng katawan nila. So ang ginawa ni Tamar, ganun ang ginawa niya. Para siya ay mabuntis. Hindi naman pera ang habol niya, kundi para siya ay mabuntis. So nabuntis nga si Tamar. Ang kambal, ang ipinagbuntis ni Tamar. Yung isa, si Perez. Yung isa naman, Zerah. Pero ang unang lumabas ay si Zerah.
Kasi nakalagay dito, nung manganganak na si Tamar, behold, twins were in her womb, and so it was when she was giving birth that the one put out his hand, and the midwife took a scarlet thread and bound it on his hand, saying, this one came out first. So kung sino yung unang lumabas, kamay kasi unang lumabas, no? Unang lumabas sa kay Zerah, kamay niya. Ngayon, ang ginawa ng midwife, walang obigayin pa nun, nilagyan ng thread sa kamay, na ibig sabihin, yun ay palatandaan na yun ang panganay, yun ang unang lumabas. Kasi importante nun yung mga firstborn. Then it happened as he drew back his hand. So ipinasok ulit nung bata ni Zerah yung kanyang kamay. Tapos ipinasok niya yung kanyang kamay, lumabas si Perez. This breach be upon you, sabi nung midwife. Then it happened as he drew back his hand that his brother came out unexpectedly, and she said, how did you break through? Paano ka naunang lumabas? This breach be upon you. Kasi ang ina-expect nila, si Zerah ang unang lalabas dahil yung kamay na niya, inilabas na niya. No? Kasi may red, nilagyan na ng red thread. Palatandaan yon, or scarlet thread. Pero biglang lumabas si Perez. Hindi alam kung paano nangyari. Si Almighty Father ang may gawa nito. Na gusto niyang unang maipanganak ay si Perez. So, si Perez ngayon, siya ngayon yung tatay ni Hezron. And then, after ni Hezron, yung anak niya si Ram, Amminadab, Nation, si Salmon, and then si Boaz. Alam na natin yung story ni Boaz, na siya yung naging husband ni Ruth, second husband ni Ruth, kamag-anak ni Naomi, si Boaz. So, nabasa na natin yung Book of Ruth. Kung gusto nyo basahin, nandyan. And then, after ni Boaz, ang anak ni Ruth, tsaka ni Boaz, si Obed. Isa lang ang anak, si Obed lang. And then, after ni Obed, si Jesse. After ni Jesse, meron siyang 7 anak, pero ang kanyang youngest ay si David. So, kung makikita natin, hindi lahat firstborn ang pinipili ni Almighty Father. So, lahat tayo importante kay Almighty Father. Kasi yung ibang mga tao, ipagpangano ito, importante ito, hindi. Lahat tayo importante kay Almighty Father. Ito si David, 7th son of Jesse, the youngest son of Jesse. So, great-grandfather niya, si Boaz, great-grandmother niya, si Ruth, ni David. After ni David, si Nathan, may asawa, pero nawala si Nathan. Kapatid niya, si Solomon. Inapo ni Solomon, naging asawa ni Solomon, si asawa ni Nathan. Magkapatid sila sa mother and father. Pareho sila ng mother, si Bathsheba. Pero mas matanda si Nathan. So si Solomon ngayon ang umako ng responsibility na dapat ay kay Nathan dahil nawala si Nathan. Kinsman, Redeemer, si Solomon. So kung babasahin din sa Matthew, si Rehoboam, yung mga kings, si Abijah, si Asa, Jehoshaphat, Joram, Uzziah, Azariah, Jotham, Ahaz, Hezariah, Manasseh, Amon, Josiah, yung nasa prophecy ng man of God na pinatay ng lion. Nung time ni Jeroboam, a son of Nebat. And then, after ni Josiah, sino yung Jehoiakim, si Jehoiakim. And then, after ni Jehoiakim, si Jeconiah.
Pero si Jeconiah, hindi siya naging king. Dinala siya sa Babylon, pati na yung kanyang mother. So nasa prophecy, nasa book of Jeremiah, na hindi magiging childless si Jeconiah. Ibig sabihin childless, hindi siya magiging king. Pero meron siyang anak. So akala ng mga tao, kasi bakit ganon? Hindi magkakaroon ng anak si Jeconiah kasi may curse. Ginawang literal lang mga tao. Ibig sabihin lang na magiging childless, hindi siya magro-rule as king over Judah or kingdom of Judah, dahil wala na yung kingdom of Judah, sinakop na ni Nebuchadnezzar. And then after ni Jeconiah, hindi pa natin alam kung sino kasunod, no? Pero makikita dito si Shealtiel, and then si Zerubbabel, Abiud, Eliahim, Azor, Zadok, Achim, na ang ibig sabihin ng pangalan ng Achim, same as Shenani or Shenaniah, si Eliud, Eleazar, Mathan, Jacob, Joseph, and then si Jesus. Yan yung sa book of Matthew. Pero sa Luke, ang nakalagay si David, and then si Nathan, kasi nga, kinsman redeemer. So, consistent ang Matthew at Luke. Magkaiba sila ng source. Pero, same sila. No? Nang ibig sabihin. Magkaiba man ang source, same pa rin ang pinanggalingan. Dahil meron dito na hindi sila yung tatay, pero inako ng king. May mga ganun na foster parent. Kaya ngayon, associated ngayon sa king. No? May mga poor people na hindi nila kayang buhayin yung anak nila. Ngayon, merong kinsman redeemer, yung pinaka-king, yun ang umaako ng responsibility. Kasi kapag anak nila na, naintindihan natin, ano, iska. So dito, no, after ni Nathan, si Matata, Menan, Malaya, Eliakim, Jonan, Joseph, Judah, Simeon, Levi, Mathat, Jorim, Eleazar, Joseph, Elmodam, Kosam, Adi, Melchi, Neri, Shealtiel, na nabanggit din dito sa book of Matthew, si Shealtiel, at saka si Zerubbabel. So, consistent. Bakit prominent si Shealtiel, tsaka si Zerubbabel? Kasi may ginawa sila para kay Almighty Father. Kaya prominent sila. Alam ng mga tao. Balita. Kaya, yung in-interview ni Luke at yung in-interview ni Matthew, consistent. And then after ni Zerubbabel, si Reza, si Joannas, Judah, Joseph, Shemei, Mattathaya, Maat, Nagai, Esli, Nahum, Amos, Mattathaya, Joseph, Jana or Chana, na same as Akim. Malayo ang Akim sa Chana, pero same sila ng ibig sabihin. Kasi yung pagbibigkas ng mga tao or nilalagyan nila ng nickname yung tao. Uso na yung pagbibigay ng nickname sa mga tao noon. Kung ngayon uso yung nagbibigay ng nickname, no? Noon din uso. Matataya, Joseph, Jana, Melchi, na ibig sabihin ay God is King, na same as God is Majestic sa Eliud. And then si Levi, meaning God has joined, same as Eleazar. Kasi yung mga tao, hindi, kasi ano yun eh, Levi yun, hindi si Eleazar yun eh. Parang pareho Eleazar, Levi, kasi pareho sila ng Eli, no? Parehong high priest yung, hindi pa nga lang high priest yung Levi eh. Hindi, kasi parehong high priest si Eleazar, tsaka si Levi, yung ganong name. Meaning, God has joined or God has helped. And then si Mathat, na nakalagay naman sa book of Matthew na Mathan.
Same lang sila, magkaiba lang ng pagkakabigkas, no? And then, ang sumunod, father ni Joseph na si Heli. Nasa book of Matthew naman ay Jacob. Bakit Heli ang tatay ni Joseph? Heli ang tinatawag na tatay ni Joseph dahil ang ibig sabihin ng Heli ay high or exalted. Sino ba yung high or exalted na name? Ay tinaas na pangalan ni Almighty Father? Si Jacob. Iniba niya ang pangalan ni Jacob, ginawang Israel. At sa kanila galing ang lahat ng lineage. Kaya ang nickname ngayon na tinatawag na sa tatay ni Joseph ay Heli. And then si Joseph, and then si Jesus associated kay Joseph. Na sinasabi nila na itong book of Matthew na lineage or genealogy ni Jesus ay kay Mary. Hindi totoo yun. Dahil ang lineage dapat manggagaling sa lalaki, hindi sa babae. So yung nakikita natin sa internet, halimbawa magtatanong ka rito, kanino lineage na nasa book of Levi? Ang lalabas kasi, pag sinesearch mo sa internet, ang mga nagsusulat kasi noon, meron silang religion na ang gusto nilang ipasok lagi ay si Mary. gusto, hindi si Mary yan, si Mary na yan. Laging ganun. Pag may nababasa sila ng tungkol sa babae, sa Bible na highly exalted or maganda ang pagkaka-describe, lagi nilang sinasabi, si Mary yon. Just like what's written in the book of Revelation, yung babae daw na nanganganak, tapos tumakbo sa forest, sa book of Revelation, di ba? Ang description ng mga tao ron, si Mary, hindi yun si Mary. Yun ay ang mundo, no? Laging gustong ipasok kasi ng mga tao or ng isang religion ang pangalan ni Mary. Bakit? Dahil kalahi sila ng mga tauhan ni Jezebel. Ang tinataas lagi na pangalan ni Jezebel ay si Asherah, Ishtar, Ishtar, Astarte, Isis, Semiramis. Okay? Ngayon, yung sa First Chronicles yun, and then sa Second Chronicle, sa First Chronicles chapter 2, First Chronicles. Sa chapter 2, yung mga tungkol na sa family, sa lineage na, no? So, nagba-branch out na yung mga tao, ang dami na. So, dito nakalagay ang kanilang heritage. Dito nakalista sa Chronicles kung saan galing yung si Judah, yung mga anak ni Judah, no? Gaya itong sa First Chronicles chapter 2, from Judah to David. And then dito sa First Chronicles chapter 3, yung family naman ni David. Na binabanggit dito si Solomon at saka yung kanyang older brothers. Meron siyang 3 older brothers. Shimea, Shobab, and Nathan, na kapatid ni Solomon. Kaya nga, nung namatay si Nathan, kinsman redeemer or tagasalo si Solomon. Sa naging asawa ni Solomon, yung asawa ni Nathan naging widow. Okay? Kaya nakalagay ngayon sa book of Luke na ang tatay ay si Nathan. Para hindi mawala yung lineage ni Nathan na nabasa natin sa complicated, na nabasa natin sa book of Deuteronomy. No? Na pag walang anak, yung isang lalaki, tapos may younger brother siya, yung younger brother ang magiging tatay, tatabihan niya yung asawa ng kanyang namatay na kapatid. Parang kay Judah, no? Kaso si Judah, hindi niya binigay si Shelah. Kaya, ang ginawa ngayon ni Tamar, nag-isip ng paraan si Tamar. Siya na nagdesisyon. Si Judah
no? Ang nangyari si Judah. And then, dito naman binabanggit din sa 2 Chronicles chapter 3, yung family ni Solomon. At saka yung family ni Jeconiah. Kaya si Jeconiah, meron siyang anak. Na-explain natin dahil nakalagay na naman sa Bible. Nakalagay na naman sa internet. Wala raw anak si Jeconiah dahil may curse si Jeconiah. Yes, may curse siya. Yung curse, hindi na magkakaroon ng kingdom of Judah. Mawawala na yon. Yung magiging childless siya. Ibig sabihin nun, hindi na siya magiging father of nations. Na-lift up lang yung curse nung dumating si Jesus Christ. Bakit? Si Jesus Christ, Redeemer. Doon na-lift up ang curse. Kaya nga si Jesus Christ, King of Kings and Lord of Lords. And His kingdom will never end. Doon na-lift up yung curse nung dumating si Jesus Christ. Kasi nung time ni Jeconiah na-stop, may curse, magiging childless. Pero makikita natin yung family ni Jeconiah, no? Dito sa 1 Chronicles chapter 3, and the sons of Jeconiah were Asher, Shealtiel, his son, and Malchiram, Pedaiah, Shenazar, Jechamiah, Hoshama, and Nedabiah. The sons of Pedaiah were Zerubbabel and Shimei. The sons of Zerubbabel were Meshullam, Hananiah, Shelomite, their sister, and Ashubah, Ohel, Berechiah, Hasadiah, Joshab, Hesed, 5 in all. So merong nagpatuloy ang lineage ni Jeconiah. Kaya lang sinasabing childless siya sa Book of Jeremiah. Prophecy yun ni Almighty, prophecy yun, binigay ni Almighty Father kay Jeremiah na hindi na magpapatuloy ang kingdom of Judah. Hindi na magiging king. Si Jeconiah, magiging childless siya. Wala siyang mga taong paghaharian. Pero, dahil yung promise ni Almighty Father, dumating si Jesus Christ na lift up ang curse. Saan natin makikita ngayon ang na-lift up ang curse? Na yung curse na kay Jeconiah, natanggal na yung curse. Dito mapakikita natin sa Romans chapter 8. Kaya ang Bible, hindi lang ito isa-isa mo lang babasahin. Dahil pag isa-isa mo lang babasahin, hindi mo maiintindihan. Kailangan lagi tayo nagbabasa ng Bible para maintindihan natin, hindi tayo maloloko ng mga tao. Kasi kung halimbawa, babasahin mo lang, no, na si Jecon, na yung, kunyari lang, sasabihin mo lang na, ito yung si Luke kasi, nabasa ko sa internet, chinek ko, na si Mary yun, lineage ni Mary yun, kasi nawala na si Jeconiah. Yun ang kanilang reason. Ngayon, magbabasa tayo ng Bible para hindi tayo maloko ng mga tao. Dito sa Romans chapter 8, wala na yung curse. Tinanggal na because of Jesus Christ. Because He gave His life for us. Siya yung perfect sacrifice. Sa Romans chapter 8, no? There is therefore no condemnation to those who are in Christ Jesus. Wala na yung curse. Hindi tayo condemned. Who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. We must walk according to the Spirit, not of the flesh. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus has made me free from the law of sin and death. For what the law could not do, in that what it was weak through the flesh, God did by sending His own Son in the likeness of sinful flesh on account of sin. He condemned sin in the flesh, that the righteous requirement of the law might be fulfilled in us who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. Verse 5 of Romans chapter 8. For those who live according to the flesh set their minds on the things of the flesh. Kung nabubuhay pa tayo sa flesh,
ang tingin lang natin lagi, puro flesh. But since na kay Jesus Christ na tayo, hindi na tungkol sa flesh ang titingnan natin. But those who live according to the Spirit, the things of the Spirit. Hindi na tayo nakafocus sa flesh. Ano ba yung flesh? Mga earthly things. Mga fleeting fancies or temporary things of this world. Yun ang flesh. Mamumuhay na tayo according to the Spirit, the things of the Spirit. For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Because the carnal mind is enmity against God. Dahil yung utak natin, yung masama ang utak natin, carnal means fleshly mind. Kalaban yun ni Almighty Father. For it is not subject to the law of God, nor indeed can be. So then, those who are in the flesh cannot please God. Paano lang natin mapapasaya ang tatay natin? To walk in the path that Jesus took. Because those who are in the flesh cannot please God. Paano lang natin mapiplease ang tatay natin? To walk like Jesus did. Verse 9, but you are not in the flesh, but in the Spirit, if indeed the Spirit of God dwells in you. Kung nasa sa atin ang Holy Spirit, hindi tayo mamumuhay according sa flesh natin. Hindi natin susundin ang sarili natin. Hindi natin susundin ang mga bagay dito sa mundo. Hindi tayo magiging greedy, hindi tayo magiging selfish. If indeed the Spirit of God dwells in you, now if anyone does not have the Spirit of Christ, he is not His. Kung wala sa atin ang Spirit of Jesus Christ, ano ba yung Spirit of Jesus Christ? Yung love, joy, peace, forbearance, kindness, gentleness, goodness, faithfulness, and self-control. Kung wala sa atin yon, fruits of the Spirit, na meron lahat sa Jesus Christ, kung wala sa atin yon, hindi tayo kay Jesus, hindi tayo kay Almighty Father. And if Christ is in you, the body is dead because of sin, but the Spirit is life because of righteousness. Kung si Jesus Christ nasa sa atin, yung mga earthly desires natin, baliwala na, hindi na yun ang priority natin. Ang priority na natin ay to please our Father, to live in the Spirit of God, in the Spirit of Jesus. But if the Spirit of Him who raised Jesus from the dead dwells in you, He who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies through His Spirit who dwells in you. Ngayon, kung nasa sa atin yung Spirit ni Jesus Christ, nabuhay si Jesus from the dead, na tayo rin, na yung mortal bodies natin namamatay, but we will also be raised from the dead kasi si Jesus Christ buhay siya. Mabibigyan na ng eternal salvation or eternal life ang mortal bodies natin. Tayo mismo will also give life to your mortal bodies through His Spirit who dwells in you, sa pamamagitan ng Spirit of our Father and of Jesus Christ. Kaya hindi na tayo accursed because nakalagay dito, no? He Second Corinthians chapter 5 verse 21. For He made Him who knew no sin to be sin for us, so that we might become the righteousness of God in Him. Para masave tayo. Si Jesus Christ naging simbolo ng kasalanan. Ipinako sa krus. Simbolo ng kasalanan yung cross, no? Pag ikaw ay isang kriminal, ipapako ka sa krus. Kaya nga ang kasama niya na ipinako siya sa krus ay mga
kriminal. Naging simbolo si Jesus Christ ng isang kriminal. Para tayo ngayon ay maligtas, that we might become the righteousness of God in Him. Para maging malinis tayo sa ating mga kasalanan. Kasi it's an eye for an eye, tooth for a tooth. Kailangan may mag-sacrifice ng blood. At yung blood ng mga animals, it's not enough to save us, to redeem us. Kasi kung enough yung blood, so tuwing magkakasala na lang tayo, yung blood ng animals, patay lang tayo ng patay ng animals. Pero hindi na yon kailangan because si Jesus Christ, sinakop na niya lahat. Therefore, brethren, we are debtors, not to the flesh, to live according to the flesh, but for if you live according to the flesh, you will die. Kung tayo ay mababuhay ng naayon sa gusto natin na mangyari, dahil tayo ay makasalanan, kung susundin natin ang ating sarili, mamamatay tayo. But if by the Spirit you put to death the deeds of the body, you will live. Pero kung susundin natin ang utos sa atin ng Spirit or Holy Spirit, mawawala na yung mga bagay na gusto natin, ibibigay na natin kay Almighty Father, tsaka kay Jesus Christ, mabubuhay tayo. For as many as are led by the Spirit of God, these are the sons of God. For you did not receive the spirit of bondage again to fear. Hindi na kayo nakatali sa takot. Bakit ba sinasabi itong bondage again of fear? Kaya nagiging greedy ang tao. Kaya pumapatay ang tao dahil sa takot. Takot magutom. Takot mawala ng bahay, takot lahat, takot na maiwan, takot na walang magmamahal sa kanya at walang tumanggap sa kanya, takot na maging mag-isa sa buhay. Ngayon, dahil nasa sa atin na ang Holy Spirit, hindi tayo matatakot, wala na tayo sa bondage ng takot. But you received the spirit of adoption by whom we cry out, Abba, Father. Adopted children of the Almighty Father na tayo because of Jesus Christ. The Spirit Himself bears witness with our spirit that we are children of God. Anak na tayo ni Almighty Father. We are so blessed that anak na tayo ni Almighty Father. Yung tatay natin, may-ari ng mundo. Iingatan niya tayo. And if children, then heirs. Tagapagmana tayo. Kung tayo ay anak ni Almighty Father, tagapagmana tayo ng kanyang mga ari-arian. Ano yung mga pag-aari ni Almighty Father itong mundo? And if children and heirs, heirs of God and joint heirs with Christ. Joint heirs. Naintindihan ba yung joint heirs? Tagapagmana tayo ni Almighty Father. Tapos si Jesus, joint heirs, ka-level natin. Because si Jesus Christ, itinaas niya tayo. Kaya nga sabi ni Jesus Christ, diba? I don't call you, you are not servants anymore, but friends. I call you my friends. Itinaas niya tayo ni Jesus Christ. Nagpakababa si Jesus Christ para tayo itaas. If indeed we suffer with Him, that we may also be glorified together. Kung tayo ay nagsasuffer kasama ni Jesus Christ, para tayo ay mag-glorify din kasama ni Jesus Christ. Si Jesus Christ, He suffered. And so, yung mga sufferings ni Jesus Christ na experience natin, pero susundin natin, gagayahin natin si Jesus Christ. And time will come that we may also be glorified together. Kaya nga, yung kaya Jeconiah, balikan natin, ano? Tingnan nyo, nandito tayo kay Jeconiah, napunta tayo kay Jesus Christ. Bakit? Kasi nga, si Jeconiah, yung curse doon, meron siyang curse na wala na yung kingdom sa kanya. Pero dahil kay Jesus Christ, tinanggal na yung curse. Kaya ang Bible, buo siya. Hindi mo maitatanggal or maihihiwalay si Jesus Christ
sa Bible, hindi mo maihiwalay sa isang verse dahil laging kasali si Jesus Christ, si Almighty Father, at ang Holy Spirit. At kasama tayo sa plano ni Almighty Father. Kaya kung ano man ang nangyari dito sa Old Covenant or sa Old Testament, lahat na to will to ni Almighty Father. It's His grand master plan for us to be saved. Testimony of the people who were before us that our Father is powerful. Hindi natatanggal ang power ni Almighty Father. Hindi nawawala. Just like the precious blood of Jesus' power, hindi nawawala. Yung power of the precious blood of Jesus, it will never fade. It will never lose its power. Kaya nabanggit natin yun dahil itong si Jeconiah, no, na konektado, na nasa book of Luke, na binanggit si Shealtiel and Zerubbabel. So, yun mga anak ni Jeconiah. Sa kanya galing. And then dito sa 1 Chronicles, balik tayo, no, sa 1 Chronicles. Chapter 4 naman, yung lineage naman ni Judah, binanggit na naman dito. Nasa ka na natin basahin. Iskasa ka na natin basahin, ha? And then the 1 Chronicles chapter 5, family of Reuben and the family of Gad. And the family of Manasseh, which was in the eastern part of Israel. Kasi di ba nahati yung Manasseh, meron sa beyond the river na tribe of Manasseh. And then sa 1 Chronicles chapter 6, yung family of Levi, binabanggit naman dito si Moses, no? So si Moses hindi rin siya firstborn. Sino ang panganay? Si Aaron. After ni Aaron, sino? Si Miriam. And then after ni Miriam, sino? Si Moses. Kasi si Miriam, no, yung alam niyo yung story ni Moses, nung baby pa siya, pinaanod siya sa river. Dahil long time na yon gustong patayin ang mga babies. Padami kasi ng padami ang mga Israelites. So ang ginawa, pinaanod si Moses. Ngayon, itong si Miriam naman, dahil kapatid niya si Moses, binabantayan niya yung umaanod na baby na nasa isang malaking maliit na lalagyan na basket. Tinitingnan niya ngayon yung kapatid niya. Nung nakita niya ngayon yung princess o yung anak ni Pharaoh, kinausap niya yung anak ng Pharaoh, no? So si Miriam yon. Kaya mas matanda si Miriam kay Moses. So bunso si Moses, mas matanda si Aaron. And the sons of Aaron were Nadab, Abihu, Eleazar, and Ithamar. No, nabanggit si Eleazar, na nabanggit sa Book of Matthew. Kasi pag Eleazar ang name mo, identified as from the tribe of Levi. Kaya nga nabanggit naman sa Book of Luke, Levi naman, yung counterpart ni Eleazar. Naiintindihan nyo? Kasi from the tribe of Levi, si Eleazar. Kaya consistent ang Book of Matthew at ang Book of Luke, yung lineage or genealogy of Jesus Christ. And then dito rin binabanggit sa 1 Chronicles chapter 6 yung musicians in the house of the Lord. And then 1 Chronicles chapter 7, the family of Issachar, and then the family of Benjamin, family of Naphtali, no? Konti lang ang binanggit dito ng mga anak ni Naphtali. And then the family of Manasseh, which was in the west. So that's beyond the river. And then dito sa 1 Chronicles chapter 8, the family of King Saul of Benjamin.
Binanggit na dito yung family ni Saul. 1 Chronicles chapter 8. And then sa 1 Chronicles chapter 9, tungkol naman to sa mga priests and Levites in Jerusalem. So mga madaming pangalan to, no? Iba-ibang mga tao. Priests of Jerusalem and the Levites at Jerusalem. Iba kasi yung priests sa Levites. Kasi ang mga Levites, kasi ang mga priests galing sa Levites or Levi. Tribe of Levi. Pero hindi lahat ng Levites ay priests. Pero lahat ng priests, Levites. Meron ding mga Levite gatekeepers. At iba-iba pang mga responsibility ng mga Levites. Kasi wala silang minana na lupa. Tapos binanggit din dito yung family ni King Saul. So, ang babasahin natin ngayon, hindi pa tayo nag-umpisa, isang oras na. 1 Chronicles chapter 10. Iska, hindi pa tayo nag-umpisa, isang oras na. Introduction pala, nakapag isang oras ka na, Iska. Sa 1 Chronicles chapter 10, mababasa rin ito sa 1 Samuel chapter 31. At saka meron ding mga nababanggit sa 2 Samuel chapter 1. Kasi dito, binanggit yung tragic ending of the life of King Saul and his sons. So, hindi binanggit dito sa 1 Chronicles kung paano naging king si Saul. Hindi binanggit yung tungkol sa kung paano nakilala si David. Yung tungkol kay Goliath, hindi binanggit dito sa Chronicles. Dito sa 1 Chronicles. Kasi ang start agad dito after ng mga binabanggit na mga lineage or mga names of the people ng every tribes, yung kanilang mga anak, is yung tragic ending agad. This is 1 Chronicles chapter 10. Now, the Philistines fought against Israel. So, ito rin yung time na si David was hiding from Saul. Nasaan si David nung time na to? Si David ay nasa lugar ng Gath. Lugar ng Philistines kay King Achish of Gath. Nasa 1 Samuel chapter 27 yon. Na si David nasa pangangalaga ni King Achish. At si King Achish gusto niyang isama si David para kalabanin ang mga Israelites. At kalabanin si Saul. Pero ano ang ginawa ni Almighty Father? Hindi niya hinayaang mangyari yon dahil yung 4 kings of the Philistines, kasi 5 kings ang Philistines, no? 5 silang king na Philistines from Gath, from Gaza. Ano ba iba? Nalimutin ako Ashkelon, Gath, Gaza, Ashkelon. Ano ba yung dalawa? So, 5 king yon. Yung 4 na king hindi pumayag. Gawa ni Almighty Father yon. Dahil pag sumama si David, kakalabanin niya si King Saul. At makakalaban din ni David yung kanyang fellow or brethren na mga Israelites. Kaya hindi pumayag si Almighty Father. Kaya yung rejection ng 4 kings of the Philistines, kahit gusto ni King Achish na isama si David, hindi pumayag si Almighty Father. Gawa ni Almighty Father yan. Nababasa natin yon sa 1 Samuel chapter 29.
basahin natin itong 1 Chronicles chapter 10, ano, na kasi kaya natin binabasa itong 1 Chronicles chapter 10 kasi may mga binabanggit dito na hindi nabanggit sa 1 Kings, 2 Kings, 1 Samuel, and 2 Samuel. Now the Philistines fought against Israel, and the men of Israel fled from before the Philistines and fell slain on Mount Gilboa. Ito rin yung time na nag-consult si King Saul sa isang medium. Hindi sa small, hindi sa large, sa medium. Yung taga-pagitna. Hindi natin alam talaga kung si Samuel yung nakausap ni Saul. No? So, lumapit siya sa isang medium. Verse 2, then the Philistines followed hard after Saul and his sons, and the Philistines killed Jonathan, Abinadab or Jeshu, na nakasulat sa 1 Samuel chapter 14 verse 49, and Malchishua, Saul's sons. At sinabi rin ng na mamamatay si King Saul, no? Binanggit ng medium. So ito na yon, yung kadugtong nun. Dito sa Chronicles nakalagay. The battle became fierce against Saul, and the archers hit him, and he was wounded by the archers. So yung bow and arrow, yun yung parang sa ngayon, yun yung parang mga barel. Hindi pa uso kasi noon. Yung mga pasabog, no? Ang nag-imbento ng mga fireworks or mga pasabog, mga Chinese. So may mga nai-invent ang mga Chinese, lahi ni Japheth. No? At may nai-invent din ang mga lahi ni Shem. So, hindi pa uso noon yung mga pasabog. So, ang meron sila ay archery or bow and arrow. The archers hit him and he was wounded by the archers. Si Ahab, diba, he was wounded by the archers. Bow and arrow din ang tumama sa kanya, yung arrow. Namatay siya. Si Josiah, yun din ang kinamatay niya. Arrow din. Pati yung anak ni Ahab, sa arrow din ang kinamatay, di ba? Yung Naboth, doon siya inilagay sa lupa ni Naboth, yung anak ni Ahab. Namatay din sa arrow. So, nung time na to, sword ang gamit nila and bow and arrow. Sometimes meron silang daladalang mga itak or axe, iba-ibang mga gamit. Pero dahil sa parang yung pangmalayuan, wala silang barel, archers or archery or bow and arrow. And he was wounded by the archers. Then Saul said to his armor bearer, tagabuhat ng kanyang mga gagamitan, assistant niya, draw your sword and thrust me through with it, lest these uncircumcised men come and abuse me. But his armor bearer would not, for he was greatly afraid. Therefore Saul took a sword and fell on it. So gusto nang mamatay ni Saul kasi nga meron na siyang tama ng arrow. Wounded na siya, marami ng dugo ang lumalabas. Alam na niya na hindi na niya kakayanin. Wala na siyang kasama, wala na siyang mga anak, na low moral na rin siya. Hopeless na ang feeling niya ng time na to. Pero instead of asking God for help or forgiveness, he was prideful still. Ano yung ginawa niya? Kumuha siya ng sword. Iniharap niya sa sarili niya, so may tama siya rito. Tapos, hindi niya itinarak na kundi
nagpatihulog siya sa sword. Ha? Nagpatihulog siya ng ganon. Matangkad na tao siya, ha? Matangkad na tao si Saul. Alam natin, di ba? Binanggit sa 1 Samuel na he was very tall and handsome. Ha? Ba't lumaki yung mata ko ng handsome? So, yung sword, hawak-hawak niya. So, he was very tall. Tapos, nakatapat sa kanya yung sharp or pointed part of the sword. Tapos, nagpatihulog siya ng ganon. And when his armor bearer saw that Saul was dead, he also fell on his sword and died. Nagpakamatay din yung kanyang armor bearer. Yung kanyang inutusan na patayin siya. Hindi siya tunod. Nagpakamatay din. So, akala ng armor bearer, patay na siya. Pero, hindi pa siya patay. Tingnan mo, binibigyan pa siya ni Almighty Father ng chance to ask for forgiveness. Binibigyan pa ng oras ni Almighty Father. Our God is good. Binigyan niya ng oras. Nagpakamatay na siya, hindi pa siya namatay. May tama na siya ng arrow. Duguan na siya, tas may tama pa siya ng sword, nagpakamatay pa siya. Hindi pa siya namatay. Bakit? Ayaw ni Almighty Father. Gusto ni Almighty Father, magsisi ka muna. Saul, ikaw yung pinakaunang hari na inappoint ko as king of Israel. Gusto ko makasama kita. Ikaw ang inappoint ko eh. Magsisi ka. Alam ko nagkasala ka ngayon. Ask for mercy. Ask for forgiveness. Hindi ginawa ni Samuel. Hindi ginawa ni Saul. Anong ginawa niya? Dito sa 2 Samuel chapter 1 verse 6 nabasa na natin. Then, may young man na nakita si Saul. There was Saul leaning on his sword, and indeed, the chariots and horsemen followed hard after him. Now when he looked behind him, he saw me and called to me, and I answered, "Here I am." So he was leaning on his spear. Ito nang si Saul. Ibig sabihin, meron na siyang tama ng spear. And he said to me, "Who are you?" So I answered him, "I am an Amalekite." He said to me again, "Please stand over me and kill me, for anguish has come upon me, but my life still remains in me." Hirap na ako. Sabi ni Saul, pero buhay pa ako. Gusto ni Almighty Father magsisi si Saul. Ayaw niya. But my life still remains in me. Hirap na siya. Hindi man lang niya naisip si Almighty Father. So I stood over him and killed him because I was sure that he could not live after he had fallen. And I took the crown that was on his head and the bracelet that was on his arm and have brought them here to my Lord. Sabi ng pumatay kay Saul. So, hindi namatay si Saul sa pagpapakamatay, although he wanted to die by suicide. Hindi nangyari. Pero hindi siya humingi ng tawad kay Almighty Father. So, Saul and his 3 sons died, and all his house died together. Sabay-sabay sila. Mga anak niya, tsaka siya. And when all the men of Israel who were in the valley saw that they had fled, and that Saul and his sons were dead, they forsook their cities and fled, and the Philistines came and dwelt in them. Sinugod sila ng mga Philistines kasi talo na sila sa, alam niyo yung larong chess, pag talo na yung king, lana, finish na. Iba ganun yun, pag natalo na yung king, natalo yung leader, nakuha na natin, ibig sabihin nakuha na yung wala nang magli-lead. Talo na. Verse 8, so it happened the next day when the Philistines came to plunder or strip the slain. Bumalik ulit yung mga Philistines. That they found Saul and his sons fallen on Mount Gilboa, and they stripped him and took his head
and his armor, tinanggal yung ulo. Pero yung crown, wala, no? Kasi kinuha ng isang lalaki na Amalekite, dinala kay David. So, hinubaran. Binastos. Stripped him. Sinubaran. Took his head, decapitated, and his armor, and sent word throughout the land of Philistines to proclaim the news in the temples of their idols and among the people. So, nag-celebrate sila. Then they put his armor in the temple of their gods, no? And fastened his head in the temple of Dagon. Ang isa pa pala, Ashdod, no? Ashdod, Gath, ano yung lima? Ashdod, Gath, Ashkelon, Gaza. Ayan, the 5 kingdoms. Philistines. Ashdod, Ashkelon, Gaza, Gath, and Ekron. Ba't ko kasi makabisado? AAGGE. Kabisado ko kaya to? AAGGE. AAGGE. Mnemonics ang tawag doon, yung first letters, no? Mnemonics. Iska mnemonics tawag doon, na AAGGE. And fastened his head in the temple of Dagon, yung ulo ni Saul, yung katawan niya hindi nakahiwalay. Verse 11, and when all Jabesh Gilead heard all that the Philistines had done to Saul, all the valiant men arose and took the body of Saul and the bodies of his sons. So katawan na lang ang nakuha nila. Dahil yung ulo nando sa temple ni Dagon. Naiwan yung ulo sa templo ng Dagon, ng false god. Ang kinuha lang yung katawan. Kasi yung katawan nakadikit sa pader or sa wall. Or nasa stake. Basta nakataas. And they brought them to Jabesh and buried their bones under the tamarisk tree at Jabesh and fasted 7 days. Completion. 7 days. Verse 13. So Saul died for his unfaithfulness. Bakit sinasabing unfaithful si Saul? Sa 1 Samuel chapter 28, unang-una pa lang gusto niyang patayin si David. Ano pa? Siya ang gumawa ng burnt offerings, hindi na niya inintay si Samuel. Yun yung unang kasalanan niya. Tapos gusto niyang patayin si David. Ano pa ang ginawa niya? He erected a monument for himself. Gumawa siya ng sarili niyang monumento. Kung di ba naman siya prideful and arrogant, gagawa ka ng sarili mong monumento? Ano pa yung kasalanan niya? He was greedy. Yung nakita niya magaganda, yung mga animals, kinuha niya. Pero ang utos ni Almighty Father, dapat sunugin. Tinatest siya ni Almighty Father doon kung ano ang gagawin niya. Although pwedeng kunin yung mga bagay na magaganda, sometimes kasi pinapayagan ni Almighty Father na kunin yung mga bagay na, yung mga animals na magaganda. Tapos yung king, pinapayagan na kunin, no? Pero, ang gusto ni Almighty Father, patayin yung king na kaaway nila. Tapos lahat ng mga animals, lahat eradicated. Total annihilation. Ano ang gusto ni Almighty Father? Total obedience. It was a test for Saul, and he did not pass the test. Kasi nagde-decide siya on his own. Hindi niya ina-ask ang guidance of the Almighty Father. Hindi niya sinisik ang wisdom of the Holy God. Sarili niya ang kanyang pinagtitiwalaan. Yumabang siya.
Kaya tayo dapat hindi tayo magiging mayatang. Lagi tayo magpapakumbaba sa tatay natin. Lord, ano ba ang will mo sa akin? Lord, okay lang ba na ganito ang gagawin ko? Pwede naman natin kausapin si Almighty Father. Magre-reason out tayo sa Kanya. Like, kasi tatay natin siya. Pwede tayo mag-reason out, Lord, kasi ganito, okay lang ba, Lord? Pero ikaw pa rin ang masusunod. Gaya nung kausap ni Almighty Father si Moses. Parang kaibigan, no? Kasi yung Father natin, para rin natin siyang kaibigan. Creator natin siya. Kaya dapat, ganun ang gagawin natin. Hindi man tayo magsalita ng malakas, no? But our hearts, sabihin natin sa tatay natin, what's in our hearts. Kasi si Saul nagde-decide na siya on his own without seeking the help of the Holy God. Hindi pa rin niya tinatanong si Samuel. No? Hindi niya tinanong si Samuel. Late na, nung tanongin niya si Samuel, nagkaroon siya ng sama ng loob pa kay Samuel. Nagtanim pa siya ng sama ng loob kay Samuel. Hindi niya na kinausap. Ano pa ang ginawa niya? Hindi siya lumalapit sa mga high priest. Kasi yung mga high priest, meron silang Urim and Thummim, no? Under their, ano nga tawag doon? Yung kanilang, yung damit na parang apron. Meron yung Urim and Thummim. Hindi niya ginagamit yon. Hindi siya lumalapit sa mga high priest. So Saul died for his unfaithfulness, which he had committed against the Lord. Yon ang kasalanan ni Saul. Kasi kung isa-summarize natin yung kasalanan ni Saul, ang one word lang yon, unfaithfulness. Kasi kung faithful ka kay Almighty Father, susundin mo siya, isisik mo yung help niya, yun ang pagiging faithful, gaya ni David. At kung faithful siya, hihingi siya ng kapatawaran, pero hindi siya humingi ng forgiveness. Si David, humingi siya ng kapatawaran. So Saul died for his unfaithfulness, which he had committed against the Lord, because he did not keep the word of the Lord, and also because he consulted a medium for guidance. But he did not inquire of the Lord. Hindi siya nagtatanong kay Almighty Father. Therefore, he killed him. Therefore, God killed him and turned the kingdom over to David, the son of Jesse. Kaya yung kingdom, ibinigay kay David. Hindi natuloy ang lineage ni Saul na maging king, yung kanyang anak, ibinigay kay David. A man after God's heart. Yun ang description kay David. So, 1 Chronicles chapter 11. Hindi rin dito binanggit si Mephibosheth, no? Na yung lumpo or yung nahulog na anak ni Jonathan na ano siya, nalumpo siya, no? Hindi binanggit. Hindi rin binanggit dito si Abner of Ner. Tsaka si Ishbosheth ba yun? Hindi rin binanggit dito. Sa 1 Chronicles chapter 11. At hindi rin binanggit dito si Absalom, na anak ni David, who betrayed him. Na si Absalom, he was born in Hebron, no? Hindi binanggit dito.
sa 1 Chronicles chapter 11. So, basahin natin to. Then all Israel came together to David at Hebron. Yung Hebron, ito ay sakop ng tribe of Judah kasi itong Hebron ay isa sa mga lupa na ibinigay kay Caleb. Kilala natin si Caleb. Si Caleb at saka si Joshua, they were the two spies who trusted in the Almighty Father. So, merong binigay na prize or reward si Almighty Father kay Caleb. Isa na doon ay itong Hebron, anak niya si Hebron, no? Saying, indeed, we are your bone and your flesh. So, yung mga Israelites, sabi kay David. Also, in time past, even when Saul was king, you were the one who led Israel out and brought them in. And the Lord your God said to you, you shall shepherd my people Israel and be ruler over my people Israel. So, hindi pa patay si Saul na to. David has already been anointed as king. May kapalit na agad si Saul, buhay pa siya. Verse 3 of 1 Chronicles chapter 11, therefore all the elders of Israel came to the king at Hebron. And David made a covenant with them at Hebron before the Lord, and they anointed David king over Israel according to the word of the Lord by Samuel. Kasi, sino ang nag-anoint as king kay David? Si Samuel. Mababasa natin ito sa 1 Samuel chapter 16 verse 13. And then Samuel took the horn of oil and anointed him in the midst of his brothers. And the Spirit of the Lord came upon David from that day forward. So he rose up and went to his house. So nung inanoint as king si David, napunta na agad sa kanya yung Spirit of the Almighty Father. Nabago na agad yung heart ni David. So bago pa man mag-decide yung mga Israelite na siya ang gawing king, nabdesisyon na ni Almighty Father. Mabilis mag-desisyon si Almighty Father. Therefore all the elders of Israel came to the king at Hebron, and David made a covenant with them at Hebron before the Lord. And they anointed David king over Israel according to the word of the Lord by Samuel. And David and all Israel went to Jerusalem, which is Jebus, where the Jebusites were, the inhabitants of the land. Itong si Jebus, ang mga places na binabanggit dito sa Bible, yung Hebron, yung Jebus or Jerusalem, or yung Canaan, mga tao sila. Kaya lang nagiging place kasi sila ang nagro-rule nung time na yun sa land. Kaya doon tayo sa Jebus kasi dating ang nag-rule ng land na yun, kaya tinawag na Jebus, ay ang pinaka-leader doon ay si Jebus. Ngayon, doon tayo sa Canaan kasi nga ang nagro-rule dati ng land na yon, mga lahi ni Canaan, no? Yung Hebron, lahi ni Hebron kasi nga hinati-hati yung land sa mga anak. But the inhabitants of Jebus said to David, you shall not come in here. And David and all Israel went to Jerusalem, which is Jebus. Kasi ang first name ng Jerusalem was Jebus. Doon nakatira mga Jebusites, anak ni Jebus to, Jebusites. Were the inhabitants of the land, but the inhabitants of Jebus said to David, you shall not come in here. Huwag kayong pupunta dito. Hindi ka namin tanggap. No? So si Jebus, anak siya ni Canaan. No? Dito sa 1 Chronicles chapter 1 verse 13, Canaan begot Sidon, his firstborn, and Heth, the Jebusite, the Amorite, and the Girgashite, the Hivite, the Archite, and the Sinite, the Arvodite, the Zeramite, and the Hamathite. Mga kalaban ni David. So, ang first inhabitants, actually, ang first inhabitants was Abraham. Nung umalis lang
Nung nagkaroon lang ng famine, nung napunta sila sa Egypt, so that was 400 years sila nandun sa Egypt, sinakop na ng mga anak ni Canaan itong lupain na promised land na ibinigay kay Abraham. Na originally kay Abraham naman talaga. Bumalik lang sila. Ngayon kaya nagkaroon ng name na Jebus kasi nga no 400 years sila nawala, ang tagal, di ba? Balik tayo ngayon dito, Iska, ha? But the inhabitants of Jebus said to David, "You shall not come in here." Alam ko nako-confuse yung iba. Sino ba ang iba? May nanonood bang iba? Ako lang nanonood nito. Nakakatulugan ko pa. Kung may makapanood man ito, alam ko nako-confuse kayo. You read the Bible on your own and ask the guidance of the Holy Spirit for you to understand the words of our Father. Nevertheless, David took the stronghold of Zion, that is the city of David, na iba na ang pangalan. Naging Jerusalem, city of David. Yung Jebusite or Jebus. Now David said, whoever attacks the Jebusites first shall be chief and captain. Kung sino man ang unang matake sa mga Jebusites or those who are in Jebus, sila ngayon ang magiging chief at captain ng Jerusalem. And Joab, the son of Zeruiah, went up first and became chief. So si Joab na nabasa natin sa book of 1 Kings and 2 Kings. Si Joab, no? Na siya yung pumatay kay Abner. At siya rin ang pumatay kay Absalom, si Joab. So si Joab, masama ang ugali niya. Since siya ang nakakuha or siya ang unang umatake sa Jebusites, feeling niya meron siyang contribution. May contribution siya sa Jerusalem. So at the back of his mind, kailangan mapasa akin yung Jerusalem. Hindi man binabanggit dito, alam natin ang utak ng tao. Ibang ugali ni Joab. Feeling niya entitled siya. No? Feeling niya entitled siya. Dahil siya ang unang nag-atake sa Jebusites. Kaya siya ay naging chief. Gusto niyang talunin si David, pero hindi pa rin niya magawa. Okay? Hindi pa, feeling niya hindi tama, hindi muna. He was buying time. Pero hindi na-allow ni Almighty Father yon. Kaya, nung time na, nung si Solomon became king, pinatay na si Joab. Yung mga wicked people has been eradicated. Yung may mga gustong umagaw ng throne, no? And Joab the son of Zeruiah went up first and became chief. Then David dwelt in the stronghold, therefore they called it the city of David. Yung dating Jebusite na doon nakatira dati ang mga Jebus, ginawang pangalan ay City of David or Jerusalem. So siya ngayon ang head ng Jerusalem or ng Jebusites. Naging head siya ng tauhan ni David.
Tapos yung City of David, naging Zion. City of David yon. Na mababasa natin sa 2 Samuel chapter 5 verse 10. Etong, and he built the city around it from the Millo to the surrounding area. Yung Millo means landfill. Job repaired the rest of the city or revived the rest of the city. So binabasa natin, inuulit natin kasi may mga bagay na hindi binanggit sa 1st and 2nd Kings at 1st and 2nd Samuel. Kaya binabasa naman natin ulit sa 1st Chronicles at saka sa 2nd Chronicles. At nagpapasalamat ako kay Almighty Father, binigyan ulit niyo tayo ng chance to read His words and to know Him more. Our Father is faithful to us and He will never ever leave us. And His Spirit is with us. And Jesus Christ, our Savior, is for us. He is our friend. Joint heirs tayo ni Jesus Christ. Sino ba naman tayo na magiging joint heirs of Jesus Christ? We have to thank Jesus Christ. Be grateful to Him, our King of Kings and Lord of Lords, and to our Father. Thank you, and God loves us all so much.